Mag-subtopic tayo dito kay Harry Roque. Alright. Okay mga kapsat, ito yung lingkod, Maestro Paul TV. At itong pag-usapan natin yung nangyari. Itong nilabas na news ng I think ABS-CBN mga kapsat, no? Tingnan nyo to. Harry Roque footprints is else everywhere in Pogo Pros. Oh, nilabas to kanina, August 24, 4 p.m. kanina. So, 4 hours ago. Updated, 4 hours ago. Sabi no? Lawmaker, palakin nga natin to. Palakin natin to. Tapos tanggalin natin yung ating tanggalin ko yung banner saglit. Okay na yan. Ayan. Ayan, no? Alright. Lawyer Harry Roque at Department of Justice in Manila, September 22. Bakit 2022 to? Oh, published 2024 naman to. Okay. Mukhang meron siya. The Presidential Organized Crime or PAOK can no longer discount. Nako po! Ito na. Discount that the possibility that former presidential spokesperson Harry Roque is involved in illegal gambling operations in Pampanga and Tarlac, the agency spokesperson said on Saturday. Hindi nila ma-discount. Talagang merong connection itong si Harry Roque sa Pogo, mga kakabsat. Sabi dito, Roque alleged ties to illegal Philippine offshore gaming operations Pogo first surfaced earlier this year when the PAOK found his aide appointment papers as executive assistant deterred under Roque's office dated October 5, 2021 in the raid on the Lucky South 99 compound in Porac, Pampanga. The raid also yielded that the endorsement letter signed by Roque saying that he would cover the cost of his aid trips to Italy, Poland, Ukraine in 2023 of October. The former palace spokesperson was also the supposed head of the legal department of Lucky South 99 Outscoring Incorporation, a syndicate which authorities said were disguising as a Pogo. A document presented before the Senate showed. I would like to give a difference to the former cabinet official. We want to give him the benefit of the doubt, the PAOK spokesperson Winston Casio said in the press con. So may press con pala, no? But we cannot discount his possible involvement in all these matters. I do believe in coincidence anymore in terms of Harry Roque. His footprints is everywhere. Naka po. Ito guys. Ito yung talagang no? Nako po. Pero ABS-CBN, hindi natin pwedeng i-play ito. Mahaba-haba pa to. 6 minutes to, makakabsat. Nako po. Ayan. Roque brush the PAOK comments saying that he is just waiting for their filing of cases. No idea of their evidence is only act I did are what I've said on the Senate and the House hearings, Roque's statement. There were acts of lawyering which cannot be deemed as a criminal as there were no criminal acts done, he said. But I've said I'd like to see their complaints first as I am the belief that they have absolutely no evidence of wrongdoing, sabi ni Roque, mga absat. Roque earlier denied that he was incorporator of Lucky South 99. Lucky South 99 and told lawmakers that he only Representative Cassandra Ong. Yun ang problema. Nahuli na si Cassandra Ong. Nako po, pag bumaligtad ang kwento, lagot ka, Harry Mao. No? So when he thought that it was an estafa case, kasi hindi nagbayad ng utang, Ong or Cassandra Ong, identified as the consultant and authorized representative of Pogo Hub, has been apprehended by authorities in Indonesia where she fled to evade possible arrest. Earlier this week, lawmakers cited Roque in contempt and ordered his 24-hour detention in the House of Representatives for allegedly lying about his failure to attend the previous Congress. Hindi lang yun. Diba? Sabi niya, may sakit siya kaya hindi siya naka-attend. Pero nag-live siya. Diba? Nag-live si Roque. Another lie na naman yun, panibagong lie. Paano kung nakita ng mga congressman yung di ba? Na nag-live pala siya during that day.
Sabi niya, masama daw pakiramdam niya. So, nagpahinga na lang daw siya. Di ba? Ganun yung mga statement niya sa Congress. Ang sobrang bait. Tapos nung lumabas ka, nakalabas sa Congress after few hours, dumiretso sa EDSA, mag-isa. Kasama yung mga, ano yun? Kasama yung mga, ano yun? Mga garapata vloggers. Garapata vloggers talaga, no? So, in the letter which Quadcom letter, August 13, Roque sought to be excused. On August 16, yan, no? August 16 hearing, di ba? Pero anong ginawa niya sa August 16 hearing, Mabsat? Di ba? O, pakita ulit natin. Baka sabihin niyo, nag-fake news tayo dito, no? Pakita natin. Anong ginawa ni Harry Roque August 16? O, yan, no? Naka-live. August 16 with 21,000 views. Oh, what's naka-live siya. Spokesperson 308. Oh, di ba? Tragis na Harry Roque to. So, ayan mga kapsat, no? Hindi na talaga. So, kung ano man nako. Tapos may press con pa siya. Silipin natin yung press con niya. Silipin natin ang press con ni Harry Mau. Wait lang. Saan na yun? Okay, ito na. Harry Roque, pasok! Ayan. Actually, meron siyang statement na naman dito on PAOK. Ayan, yun. Yung PAOK spokesperson press conference in Saturday on Newsform. Mahilig talaga gumawa ng publicity ang Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK. If memory serves me right, PAOK spokesperson Mr. Winston Cash, sumagot siya, has given at least 3 media interviews. Ayan, no? 3 media interviews in a span of 1 week. Kapag tinatanong ang status ng kaso, lagi sinasabi ng PAOK na nangangalap pa lang sila ng ebidensya para panay, kaliwat kanan pa ang interview. Tama na po ang walang basehan, trial by publicity. Reiterate my call to PAOK. Submit their evidence to the prosecutor office. File a case so that I can defend myself in the proper court. Maghihintay po tayo. Ano? Tapos ngayon, mayroon silang maisog na naman, guys. Ito, Harry Roque. Fast forward. Fast forward. Ano daw? Samantalang, voluntaryo namang pinapasok ang 1,500 na kapulisan para na naman 3,000 pala. Stand corrected. 3,000 na pulis para lang arestuhin ang isang pastor, Apollo Kibuloy. Pangatlong pagkakataon na po ito na sinalakay nila ang AOJC compound at hinahanap. Naririnig ba? Naririnig si Harry Roque ng kanilang intelligence fund. Naririnig ba? Hindi pa nila nahuhuli ang Pastor Kibuloy. Sa aking eksperyensya bilang isang abogado na 34 na taon nang nag-active practice bilang isang litigator sa mga criminal cases, ngayon lang po ako nakakita. Anong nakita mo? Na simpleng warrant of arrest, kinailangan i-serve ng 3,000 na kapulisan, kinakailangan lusugin, at kinakailangan i-take over ang property ng KOJC. Tapos? Nangyayari lang po ito kapag meron ng digmaan at nais na i-confiscate ng isang estado ang pag-aari ng mga kalaban. Ang huling beses po na nangyari ito, na forcibly tinake over ang propiedad ito ng isang simbahan pa, ay nung pangalawang pandaigdigang digmaan. Baby Ruth. Bagamat, nung panahon din ni Marcos Sr., nagkaroon din po ng sapilitang pagkuha ng media outfits gaya ng Channel 2 at ng Channel 7 na nangyari din po ngayon dahil ang broadcast studio ng SMNI. Pakinggan lang natin yung press ko niya. Ano talaga sabi ni Harry Roque? Kuha ako ng tubig ko, guys. Saglit lang. Pero nung panahon ni Marcos Sr., at least hindi niya sinalakay ang mga simbahan. Di gaya ni Marcos Jr. na ngayon, sinalakay din
ang simbahan ng KOJC. Di gaya ng panahon ni Marcos Sr., ang mga sundalo sa Marcos Jr. na administrasyon, hindi lang sa pilitang tinake over ang simbahan ng KOJC, binastos pa, inihian ang kanilang kinukonsiderang sacred grounds. At sa pilitang, ipinatigil ang lahat ng pagsamba. At least si Marcos Sr., diktador man siya, nanlabag siya ng karapatang pantao, hindi siya naghimasok sa pananampalataya ng Pilipino. Pilipinas, ano ba inaantay natin? Nakita niyo na ang paggamit ng dahas laban sa isang simbahan dahil ito ay kritiko ng administrasyon. Nakalimutan na nila nung pinsan ang KOJC lamang, ang SMNI lamang, ang sumuporta sa kandidatura ni Marcos Jr. Pero ngayon, tinatratong terorista ang Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga nananampalataya sa kanilang simbahan. Ano pang inaantay natin, mga Pilipino? Nanindigan tayo laban sa kalabisan ng mga Espanyol. Nanindigan tayo laban sa pananakop ng mga Amerikano. Nanindigan tayo laban sa pananakop ng mga Hapon. Nanindigan tayo laban sa paglabag ng karapatang pagtao at korupsyon ni Marcos Sr. Ano pa ang inaantay ninyo? Gusto nyo bang maubos ang lahat ng Pilipino bago kayo gumalaw? Aantayin nyo pa ba na ang inyong mga pamamahay ang sasakalakayin? Aantayin nyo pa ba na ang inyong mga simbahan ang sasalakayin? Aantayin nyo pa ba na ipasara ang lahat ng mga periodiko at mga istasyon ng TV at ng radyo bago kayo magsalita? Tama po, meron tayong social media. At nagpapasalamat ako na yung mga nanood at nag-like ng ating pagtitipon sa EDSA kahapon ay umabot na sa halos kalahating milyon sa aking Facebook Live alone. Pero hindi po sapat na ang kayo po ay sumasapi sa social media. Kinakailangan manindigan na po sa lansangan bago tayo maubos, bago magbaliwala ang ating karapatang pagtao. Di umano, binastos ko raw ang Kongreso. Pilipinas, napanoodin nyo ang hearing na 3 beses ng 8 oras kada hearing. Ni minsan, wala akong binastos doon. 34 na taon na akong abogado, wala pa akong nakikita ang huwes na nagpakulong dahil na-miss ang isang hearing sa 4 na hearing. Di po ako naniniwala na yan dahil sa pagbastos. Naniniwala po ako sa samulat-mula, yung investigasyon ng Kongreso, hindi po yan investigasyon sa Pogo. Yan po ay investigasyon kay Harry Roque ng patuluyan ng makulungan at mapatahimik. Hindi po tayo papayag dahil kung lahat tayo magpapatakot, talaga pong mananatili sila sa pwesto panghabang buhay. Ang sabi ko nga po, huwag niyo na ako ikulong. Patayin niyo na ako dahil doon lang po ako magtatahimik. Habang ako'y nahihinga, ako po'y magsasalita laban sa paglabag sa karapatang pantao at pag ang gobyerno po ay hindi nagtutugon sa mga pangangailangan ng sambayanan. Ang tanong pa rin, Mr. President, na aking kinampanya ng huling eleksyon at inakyat ang kanyang entablado. Adik ka ba? Kaya mo bang magpatakbo ng gobyerno? Hindi ko sinasabing, adik ka na. Bagamat ang daming mga ebidensya na, mga confidential informant, isang video na na-authenticate, at isang testigo na nakakita sa yung gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ang akin,
dahil kinampana kita, makita ko sa entablado, bigyan mo ako ng kasagutan. Adik ka ba ngayon? Dahil kung ikaw ay adik, kung pwede naman ikay magpahinga na. Kung pwede naman ikay magpagamot. Wala akong galit na personal laban sa iyo. In fact, ang gusto ko, gumaling ka. Pero itigil mo ang panunungkulan kung hindi mo kaya gampanan ang iyong katungkulan bilang isang presidente. Kaya ba, nais mong ikaladkad ang Pilipinas sa gera na wala tayo? Ano daw, itigil ang katungkulan kapag di daw kaya ng presidente ang trabaho? Nako po, Harry Roque, di ba may med-cert ka? Akala ko may sakit ka. Ngayon, nagpa-press con ka pa talaga with your maisog team. Putragis talaga naman mga kakabsat. Tingnan nyo, oh. Nagpa-press con siya mga kakabsat with the maisog team. Pero may med-cert siya sa Kongreso. Nako po. Saan naganap to? Pasig City. Oh, ano na, Harry Roque? Maisog Leaders Forum, Pasig. Ituloy. Panalo at wala tayong interes dahil ikaw ay napapraning influensya ng pinagbabawal na gamot. Oo. Kaya, ayun na naman, yan ka na naman eh. Tapos magkakasuhan ka, parang wala akong sinabi. Parang ganun. O, denial ka na naman. Hindi ka nakakabigay ng solusyon sa patuloy na pagtaas ang presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at kababaan ng sweldo. Pagtaas ng bilihin, reklamo ka ng reklamo. Kailan ba hindi tumaas ang bilihin? Harry Roque. Sige, tuloy. Dahil apektado yung pag-iisip na pinagbabawal na gamot. Apektado na pag-iisip. Alak na putya. Sige. Kung ganon, Mr. President. Ano, ibigay na kay Sara. May impeach kasi Sara, di ba? Nagawa ko na ang dapat kong gawin. Naibalik na ang pangalan ng Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero pwede ba? Umaapila ako sa iyo sa pagmamahal niyo sa bayan. Umaapila siya. Si Harry Roque sa pagmamahal daw sa bayan ni Pangulong Bongbong Marcos na ano? Ano pa ang natitira dyan? Na ano? Kung ikaw nga ay wala sa tamang pag-iisip. Ibigay mo na sa iba ang liderato. Ibigay daw kanino? Kay Sara? Sino ang wala sa tamang pag-iisip? Ikaw Harry Roque o si Pangulong Bongbong Marcos? Lakas tama pa din ito mga kabsat. Kita nyo? Nako po, itong si Harry Roque ang wala sa tamang pag-iisip mga kabsat. No? Nako po. Putragis. Sila na ba yung like na? Baka naman mga kabsat, no? Shoutout sa ating 1,300 likers. Sa mga, nag-match. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, baka naman mga kabsat, no? At yung vote natin, umabot na ng 2,600 votes. Maraming salamat po. Tama ba ang ginawa ng mga kapulisan dyan sa KOGC sa araw na to? Tama lang, 90% out of 2,600 votes. Ayan. I-end ko na to guys, no? Kasi tapos naman na yung kay Mr. Puncherman. So yan, para makita nyo yung resulta. Yan, no? 2,600 plus votes. 89% mga kabsat dyan ang sabi, tama lang, ginagawa lang nila yung trabaho nila, yung mga pulis. Hindi, excessive yan, overkill yan, 10% out of 2,600. So parang sabihin mo ng 26 lang. 26, alak, nagkamote. So ayan mga kabsat, no? So ituloy natin itong si Harry Mau, tapos saka na tayo mag-end maya-maya. Dahil nakasalalay naman po dyan ang buhay ng mga Pilipino. Pero huli na lang po, dahil marami pong magsasalita. Marami po. Last part na lang daw. Marami po sige, tapusin mo na. Pero hindi po tayo pwede magbulag-bulagan. Wag na magbulag-bulagan. Sino ba nagbubulag-bulagan? Ay, Attorney Harry Roque. Nako po. Umabot na sa PAOK yung pag-iimbestiga. Nako po, wala. Nakikita nila lahat ng footprints sa lahat. Lahat ng ebidensya na ituturo sa iyo. Pag binibigyan sa mga pangyayari ngayon. Oo. Napakahirap po ng buhay. Oo.
At sa kabila ng kahirapan ng buhay, nandiyan pa po ang paglilihurak sa ating karapatan na para tayo'y mga hayop na wala ng karapatan. Tingnan niyo na lang po ang magmamalabis na ginagawa nila ngayon sa KOJC. Kung tayo po mapagmamalabis daw sa KOJC. Ako, sige, kampihan nyo. Ay maninindigan laban sa ginagawa sa KOJC. Hindi po yan dahil kaya Apollo Kibuloy. Yan po ay dahil sila'y mga Pilipino at walang Pilipino na dapat tratuhin na para silang mga animal na walang karapatan. Ang problema, sige, tuloy-tuloy nyo kasi tinatago nyo pa rin si pastor nyo. Diba? Anyway, mga kapsat. So, ayan na. Okay, tuloy. Last part na talas. Hindi po tayo nagsasabi na tayo po ay para Kibuloy. Tayo po naninindigan para sa karapatan ng lahat ng Pilipino. Agoy! Hindi dapat tinatrato na para mga animal na walang karapatan. Gising na mga Pilipino. Gising na hanggang sa latahan. Gising na. Matagal nang gising ang Pilipino sa katotohanan. Harry Roque. Ating saligang batas, kayo ay protektor ng taong bayan. Hindi ba ho kinakailangan ng proteksyon na ngayon ng ating mamamayang Pilipino? Nasaan po kayo? Wala pong krimen yan. Wala daw krimen. Bakit may kaso kung walang krimen? Bakit may waran? Sige, pagtanggol nyo yung pastor nyo. Dahil nakasaad po yan sa saligang batas. The armed forces shall be the protector of the people. Sino na kayo na magpoprotekta doon sa mga sumasamba sa KOJC compound? Sumasamba sa pugante nilang leader. Sino na po ang magpoprotekta doon sa mga namatay na nagdadasal? Mga namatay, isa lang yung namatay, pero pinapalabas ng SMNI kanina, 7 plus 2 pa nga, naging 9 sabi ni Boss Dada na Bakulaw. KOJC compound. Sino na po magpoprotekta sa mga gaya ko na kritiko ng gobyerno na pinapasupil sa pamamagitan ng pagkukulong at pagsasampa ng kung ano mga Yung pagkakakulong mo, again, alam ng sambayan ng Pilipino na nagsinungaling ka, walang kinalaman doon ang gobyerno. Lalo na si Pangulong Bongbong Marcos. Nakulong ka dahil nagsinungaling ka, yun ang totoo. Inamin mo nga, di ba? It was an honest mistake. Di ba? It was an honest mistake, pero nagawa mong mag-live during the hearing. Kaya ka absent kasi may sakit ka, pero nag-live ka. Ano yun? Panibagong pagsisinungaling ulit? Paano kung nalaman ng congressman yun, di ba? Na nag-live ka during the hearing. Patrages. Tuloy. Ako na walang ebidensya. Sinimulan na po nila ang paglilitis by publicity laban kay Congressman Pulong, laban kay Atty. Mans na asawa ng Siyempre, kinasuhan ni Trillanes, ano magagawa mo? Wala na, lahat sila kayo. Si Digong, si Bongo, si Bato, si Pulong, si Manscarpio, lahat, Michael Yang, pinagsama-sama mo na lahat. Nako po, patong-patok, wala, palit ng palit yung mundo nila. Natataranta na sila, hindi na alam gagawin nila. Ating Vice President at laban mismo kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Bukbong sandatahan. Sino na po ngayon ang mapoprotekta sa sambayanan laban sa isang gobyerno na wala konsensya at wala sa tamang... Sino ang wala sa tamang pag-iisip, mga kapsat? Itong si Harry Roque o si Pangulong Bongbong Marcos? Ay nako, mga kapsat, 1 hour na tayo, mga kapsat. So again, napag-usapan natin yung main topic natin, no? Tsaka itong si Harry Roque. So ano sa palagay niyo, mga kapsat, no? Tama ba itong ginawa ng mga kapulisan dito sa KOJC? So majority guys, so 90% pa ang naniniwala out of the 2,600 plus votes kanina. So again, maraming salamat, mga kapsat. Sa mga hindi pa nagla-like and subscribe dyan, request naman si Maestro, mga kapsat, no? Baka naman. Isang click lang po yan, guys. Walang bayad. Salamat, mga kapsat. So, yan lang po ang topic natin for tonight. Pwede na tayong bumisita sa may ibang mga kasama natin. Maestro Paul, nagpapasalamat po, especially sa mga bagong subscriber po. So, ayun. So, tuloy-tuloy natin to.
Nako po. Problema sila dito. So, ayan po, si Mr. Puncherman, nag-rescue, pero biglang kinall out niya, Pastor, sumuko ka na. Kasi naawa na rin ako sa mga members. Diba? Naawa na rin daw sa. So, ramdam naman siguro, no? Ano yun? Strategy? O dahil meron lang, may mga media dun sa harap niya kanina. Pero anyway, Mabsat, so narinig naman natin si Bato kanina, no? So again, Mabsat, thank you very much. Good night. Maestro Paul is signing off. Bye-bye. Thank you.